pag-usapan natin, ha? Pag-usapan po. Ngayon ba yung application ng service contracting? Tanungan natin kay nasa linya po natin ngayon ng National President po ng Piston, si Kamodi dito. Kamodi Floranda. Kamodi, magandang araw. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Kamodi, ito siguro yung aking first question. Kung kayo papipiliin, ano ang gusto nyo? Excise tax exemption? Pantawid pasada? O VAT exemption? Una sa lahat ay malinaw yung ating panawagan sa usapin ng isang kasambat at ang matagal na natin panawagan na pagbasura sa regulation law na kung saan nga ay halos 28 years na na hindi lamang ng mga driver at mga operator. Ang sa atin ay hindi suspension ng sales tax kundi kagyat na tanggalin yung sales tax sa produktong petrolyo dahil kung sa diesel nga ay 6 pesos per liter at 10 pesos naman sa presyo ng gasolina. Ngayon din, yung ating panawagan po sa VAT ay pag-abolish o pagtanggal ng VAT. Dahil sa ngayon ay naglalaro na yan sa 19 pesos per liter yung sa VAT. Kaya pag pinagsama po natin yung sales tax sa VAT ay halos 25 pesos na kung saan ay nagdudulot ito ng patuloy na kahirap hindi lamang sa sektor ng transportasyon kundi sa ating mga mamamayan. Kaya malinaw po yung ating posisyon. Hindi suspension, kundi pagtanggal sa mismong batas. Okay, pwede. Kung pinag-uusapan po natin yung oil crisis for now, Kamodi, ano ho ang pipiliin nyo for now? Kung pag-uusapan po natin ng issue ng oil crisis ngayon, ano dun sa tatlo ang gusto ninyo? Tuloy-tuloy na pantawid pasada, exemption dun po sa excise tax, o yung VAT exemption? Sa atin ay pagtanggal excise tax. Hindi lamang isang sektor ang makinabang, kundi makinabang po ng ating mga yan. Kapag natanggal po natin yung dalawang pangunahin, magdudulot po ng kahit paano ay makakasabay yung malit na kita sa mga manggagawa. Dahil ang epekto niyan, ito pa po namang bilihin. Okay. Yun o bang, yung pantawid pasada, yung, ano tawag doon? Yung fuel card ba yun, kung tawagin? O basta yung pantawid pasada, kumusta po yun? Lahat po ba ng miyembro ay nabigyan? O may mga nagrereklamo pa rin po na hindi nabigyan? Ano naman yan, mula sa pula, mula nung pinano yan, nakalipas ng mga administrasyon. Opo. Kaya ito pa rin ang problema. Hanggang sa ngayon, ay minimal pa lamang ang talagang nakakakuha ng sinasabi nilang pantawid pasada card. Yung iba naman ay yung dati sa mga report natin, meron silang card, pero ang problema, wala naman laman. Yun naman yung naging malaking problema. Noong pa man yan, ay gano'n na po yung nagiging problema sa pantawid pasada card. Okay. Hanggang ngayon may problema pa pala. Kayo ba, Kamodi, kasama doon sa naka-schedule na strike? Kasama kayo doon? Tayo po ay mula nung Marso tayo naman tuloy-tuloy na naglunsad ng welga. Opo. At itong April, yung huli natin, tuloy-tuloy yung ating mga protesta na may iba't ibang anyo na protesta, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa buong bansa. At bukas ay magkakaroon po tayo ng mga protesta sa ibang mga ruta, hindi lamang sa National Capital Region, kundi sa buong bansa. Halimbawa, ang Negros po ay ati sa datos, 1,000 mga traditional na motor. Yung lalawak po bukas sa Pagkilos, ganun din sa Bicol, at sa bahagi po ng Sarding Tagalog. Kaya tuloy po yung ating mga Pagkilos, at hindi lang bukas, hindi lang ngayong 15, 16 o 17, kundi ito ay magtutuloy-tuloy hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal ang isa sa katangang lang. Okay. Ito hong hindi na ho ba sapat ito na makakatulong sa inyo, Kamodi, itong pagbaba ng gasolina ngayong araw na ito at saka yung service contracting na tinatawag ng DOTR? Sa atin ay yung service contracting ay hindi rin naman siya yung makaka-resolve sa kasalukuyang kalagayan. Tapos yung karasan po natin sa service contract, kamay niyan, ay talagang nagiging tinding siya ng away ng mga operator-driver sa ruta. Kasi hindi naman lahat po nung nasa isang ruta ay magiging membro ng service contracting. Yung mga karosa natin dyan, kukuha lang sila ng 10 unit, 15 unit sa isang ruta. Hindi po lahat. Kaya sa atin,
Sa una, hindi rin naman talaga siya magre-resolve sa kasalukuyang kalagayan ng ating transportasyon. Kaya ang sinasabi nga po natin, kahit kahapon sa hearing sa Kongreso, ay dapat hindi yung puta-putating solusyon. Dapat magkaroon talaga ng malinaw na solusyon ng gobyerno kung paano may action yung kasalukuyang dinaranas ng sektor po ng transportasyon dito sa ating bansa. Okay, so ibig sabihin hindi ho kayo interesado doon sa service contracting na 'yon. May mga miyembro ho ba kayo na nakuha o nag-apply na doon sa service contracting ng DOTR, Kamodi? Wala pa ho tayong datos, pero siyempre ang mag-decide naman diyan yung ating mga operator. Ngayon, ang isang malaking problema diyan, dahil doon sa programa nga ng modernization ay halos 10 years na, ay marami po talagang mga public transport sa ngayon ang hindi pa nakapag-rehistro, hindi pa nakapag-renew. Oo. Naku, nahula si Kamodi. Oo. Hindi naman tinatanggap ng LTFRB, Oo. Kaya sa atin ay malaki talaga ang bubunuin pa doon sa usapin usapin po ng service contracting. Meron hong nag-suggest, Kamodi, na parang narinig ko din, ewan ko kung kasamaan nyo sa grupo o sa ibang grupo, yung tipong pag tumuntong ng 70 pesos, yung dagdag ay sasagutin na ng gobyerno at yung sa inyo mula 60 hanggang 69 lang, yun lang ang Sa inyo ho ba galing yun o sa ibang grupo? Sa ibang grupo po, kasi yung panawagan po natin ay ibalik doon sa 55 pesos na kung saan ito yung dating presyo ng January to February. 55, opo. Opo, bago nagkaroon ng US aggression, ayan po yung halaga ng ating diesel. At sa gasolina naman ay naglalaro yan sa 57.58. Okay. Kaya yung panawagan po natin ay victim rollback sa 55 sa diesel at 58 naman sa presyo ng gasolina. Opo, pero mas okay ho sa inyo yon. Yung 55 sa inyo, yung dadagdag doon sa 55 sa gobyerno. Hindi natin inaano na kasi ang kahapon na sinasabi nila ay walang budget, walang budget yung gobyerno. Kaya sinasabi nga natin ay para hindi na gumastos ang gobyerno doon sa sinasabi nilang programa ay i-roll back na lang yung presyo ng petrolyo para hindi hindi nagsasuffer yung serbisyo. Teka muna, hindi pa pala kasama doon sa choices ko kanina, Kamodi, yung fare increase, yung dagdag pamasahe. Isa rin ho yun sa panawagan po ninyo. Opo, yung sabi natin nakabubuhay na kita ng ating mga pampublikong transportasyon. Yun kaya yung tayo ay ang plano din nga po natin, tayo ay magpa-file, hindi lang natin na-file ngayon sapagkat dahil nag-rollback na ng 20 pesos, pero nakahanda po yung ating dokumento, anytime pwede na po natin i-file. Sa panahon na mayroong magaganap uli na pagtaas. Kasi nagbanta na uli yung US na itutuloy-tuloy nila yung US aggression, so tutuloy-tuloy nila yung bombing. Kaya nakakapag yan, dahil ngayon, ang pagkamat ngayon nag-roll, na nakakapag-image, ay baka hindi na rollback, baka naman big time increase na naman yung ating sasalubungin. Kaya ito yung sinasabi natin kapos sa Department sa hearing kapos sa Congress, na bakit sa Department of Energy tayo ay merong 50 to 60 days na supply. Pero bakit tumutunog pa lang, umuhugong pa lang sa international, sa atin automatic na nagkakaroon na ng mga pagtaas. Dahil dulot nga ito nung pananatili ng old regulation law na wala ng kontrol ng gobyerno para kaya sa atin pigilan yung pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Natanong ba yan sa DOE kahapon na Kamodi? Hindi rin? Opo, natanong po yan ng ilang mga congressman at nakakaano man, pero at biling sagutin yung mga katanungan kung saan dinadala yung sagot. Opo. yun lang ang problema dyan. Hindi direkta yung sagot. Sige, go ahead. Sabi natin, pwede namang mag-counterflow para sagutin agad. Pero marami pong ikot. Dahil merong ano tawag nila doon, Kamodi? Processing fee ba 'yon? Yung yung mga processing sa may mga binabanggit sila doon, yung pag-export. Ang isa nakakapag po diyan. Halimbawa sa ngayon yung ginagamit nating crudo. Batay sa Department of Energy, ay ito inabili pa na mas mababa. Tama. Na presyo.
mauubos pa lang ito ngayong katapusan ng April. Kaya ang tanong, kung nabili ito ng mas mababa, bakit ibinibenta ng mas mataas? Hindi yun naman yung ilang mga ano. Ngayon, ang nagiging lumalabas, kaya daw binibenta ng mas mataas, kasi yung bibili na susunod na supply, ay yung mabibili nila ng mas mahal. Kaya ngayon pa lang sila, nag-aano na, ibig sabihin nun, itong mga negosyante, katulad ng Shell Caltex sa San Petron, ay wala naman pala silang pundo kundi yung pambili nila ng oil sa mamamayang Pilipino kinukuha. Kasi, yun ang nagiging basic Parang, bakit nyo binibenta ito ng mas mataas? Kasi mataas na yung bibili namin na susunod na supply Diba? Malaking sabi nga natin, malaking kanon ito ng mga negosyante. Ay, nako, mahaba-haba pa ho ang pag-uusapan natin din Ka Modi sa mga darating na panahon. Maraming salamat po sa binigay nyo na oras sa DWIC po. Thank you po, Ka Modi. Opo, maraming salamat po. Palagi po kayo mag-ingat. Salamat po si National President ng Piston, si Ka Modi Floranda.